Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Dignidad ng tao, batayan ng paggalang sa sarili, pamilya, at kapwa. Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo, madaling makalimutan ang isang fundamental na katotohanan, ang dignidad ng tao. Higit pa ito sa simpleng pagkilala sa ating pagkatao, ang dignidad ay ang pagpapahalaga sa ating intrinsic worth, ang ating likas na halaga, bilang mga individual na may karapatan, kakayahan, at potensyal. Ito ang batayan ng paggalang sa sarili, sa pamilya, at sa ating kapwa, at ang pundasyon ng isang mabuting lipunan. Sa ating talakayan ngayon, ating tutuklasin kung paano ang dignidad ng tao ang nagsisilbing gabay sa ating pakikitungo sa sarili, sa ating mga mahal sa buhay, at sa lahat ng taong nakakasalamuha natin. Ating susuriin ang kahalagahan nito sa pagbuo ng isang lipunan na nagpapahalaga sa karapatan at kagalingan ng bawat isa. Ano nga ba ang dignidad? Isang pag-unawa sa likas na halaga ng tao. Ang salitang dignidad ay madalas nating marinig, ngunit ano nga ba ang tunay nitong kahulugan? Higit ito sa simpleng pagiging respetado, ito ay ang likas na karapatan ng bawat tao na tretuhin ng may paggalang at pagpapahalaga, anuman ang kanyang katayuan sa buhay. Ito ang pagkilala sa kanyang intrinsic worth, ang kanyang likas na halaga, bilang isang tao. Ang salitang dignidad ay nagmula sa salitang Latin na dignitas, na nangangahulugang halaga o kahalagahan. Ito ay isang mahalagang salita na nagpapaalala sa atin ng ating kahalagahan bilang mga tao. Bawat buhay ng tao ay may pantay na halaga at may pantay na dignidad. Ang dignidad ay ang pagiging karapat-dapat sa paggalang at pagpapahalaga. Ito ay ang pagkilala sa inherent na halaga ng bawat tao, anuman ang kanyang lahi, relihiyon, kasarian, edad, o anumang katangian. Hindi ito nakukuha o nawawala, ito ay likas na taglay ng bawat isa sa atin, mula sa pagsilang. Ito ang batayan ng ating pagkatao, at ang pundasyon ng ating mga karapatan. Ang orihinal na kahulugan ng salitang dignidad ay nagtakda na ang isang tao ay karapat-dapat sa respeto dahil sa kanilang estado. Ngunit, kalaunay nabigyan ito ng panibagong konsepto ng United Nations na nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights, o UDHR. Ito ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual, na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Sinasabi sa Artikulo 1, ang lahat ng tao ay isinilang na malaya, at pantay-pantay sa karangalan, at mga karapatan. Sila ay pinagkalooban ng katwiran at budi, at dapat magpalagayan ng isa't isa, sa diwa ng pagkakapatiran. Dito, ipinapahayag na ang dignidad ay hindi nakabatay sa estado, uri, o iba pang pribilehiyo ng isang tao. Ito ay likas na taglay ng bawat individual, mula sa pagkapanganak. Ayon kay Attorney Jacqueline Andeguia, tagapagsalita ng Commission on Human Rights, o CHR, bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan ang pagtiyak na lahat ng mamamayan, anuman ang kanilang kasarian, ekonomikong kalagayan, relihiyon, o politikal na pananaw, ay nabibigyan ng sapat na proteksyon, laban sa kawalang katarungan, at mga paglabag sa dignidad ng tao. Ayon sa pag-aaral ni Brady, na The Evolution of Human Dignity in Catholic Morality, ang dignidad, ayon kay Santo Tomas de Aquinas, ay ang halaga ng isang bagay, na hindi lamang batay sa kanyang pagiging kapaki-pakinabang sa iba, kundi sa kanyang sariling kabutihan. Ang dignidad, susi sa pag-unlad, at paggalang sa sarili. Ang pagkilala sa ating dignidad, ang ating likas na halaga bilang tao, ay hindi lamang isang konsepto, ito ang pundasyon ng ating pag-unlad bilang individual, at ang susi sa tunay na paggalang sa sarili. Kapag nauunawaan natin
ang ating likas na karapatan sa paggalang at pagpapahalaga, nagkakaroon tayo ng lakas at tiwala sa sarili, upang harapin ang mga hamon ng buhay, at makamit ang ating mga pangarap. Sa pag-unlad ng ating sariling dignidad, ipinapakita natin ang ating pag-unawa, at pagtanggap sa ating sarili, bilang mga individual. Ito ay sumasalamin sa ating pagpapahalaga sa sarili, pagtanggap sa ating mga kakayahan, at kahinaan, at pagpapasya, na magpakabuti, nang hindi naaapektuhan ang dignidad ng iba. Ang dignidad, bilang pundasyon ng pag-unlad. Ang pagkilala sa ating dignidad, ay nagbibigay sa atin, ng panloob na lakas, at motibasyon. Kapag alam natin na tayo ay may halaga, nagiging mas determinado tayong magsikap, at magtagumpay. Hindi tayo natatakot na magkamali, dahil alam natin na ang mga pagkakamali, ay bahagi ng proseso ng pag-unlad. Ang pagpapahalaga sa sarili, ay nagtutulak sa atin na magpursige sa ating mga layunin, at harapin ang mga balakid, ng may tapang at kumpiyansa. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng iba, ay mahalaga rin sa ating pag-unlad. Kapag ginagalang natin ang mga karapatan, at damdamin ng iba, nagkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon sa ating kapwa, at nagkakaroon ng mas positibong relasyon. Ito ay lumilikha ng isang mas suportahan, at nakakapagpaunlad ng kapaligiran para sa ating lahat. Paggalang sa sarili, bilang bunga ng pagkilala sa dignidad. Ang paggalang sa sarili, ay hindi isang bagay na basta-basta nakukuha, ito ay isang resulta ng pagkilala, at pagtanggap sa ating dignidad. Kapag alam natin ang ating halaga, hindi natin hahayaang maliitin, o abusuhin tayo ng iba. Magkakaroon tayo ng lakas ng loob, na ipagtanggol ang ating mga karapatan, at ipahayag ang ating mga opinyon, ng may kumpiyansa. Ang paggalang sa sarili, ay nagpapahintulot din sa atin, na magtakda ng mga malusog na hangganan, sa ating mga relasyon. Hindi natin hahayaang abusuhin tayo ng iba, dahil alam naman natin, na tayo ay karapat-dapat sa paggalang, at pagpapahalaga. Ito ay nagbibigay daan sa atin, na bumuo ng mas malusog, at masayang mga relasyon. Paano mapalalim ang pagkilala sa dignidad? Ang pagkilala sa ating dignidad, ay isang patuloy na proseso. Narito ang ilang paraan, upang mapalalim ang ating pag-unawa, at pagpapahalaga dito. Pagninilay. Maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni, at pag-iisip, tungkol sa ating mga halaga, at prinsipyo. Pagkilala sa mga lakas. Kilalanin, at pahalagahan ang ating mga lakas, at talento. Pagtanggap sa mga kahinaan. Tanggapin ang ating mga kahinaan, bilang bahagi ng ating pagkatao. Pag-aalaga sa sarili. Alagaan ang ating pisikal, at emosyonal na kalusugan. Pakikipag-ugnayan. Bumuo ng malusog, at positibong relasyon sa ating kapwa. Ang dignidad, ang nagsisilbing pundasyon, ng pagiging pantay-pantay ng lahat ng tao. Dahil likas na taglay natin ang dignidad, lahat tayo, ay may pantay na karapatan, at karapat-dapat sa parehong pagtrato. Walang sinuman, ang dapat tretuhin ng may diskriminasyon o pagmamaltrato, dahil sa kanyang mga katangian. Ang pagkilala sa dignidad ng bawat isa, ay ang susi sa pagbuo ng isang makatarungan, at pantay na lipunan. Ang dignidad, ay malapit, at kaugnay sa ating isip, at kilos-loob. Ang ating isip, ay nagbibigay daan sa atin, na maunawaan ang ating sarili, at ang lugar sa mundo. Samantala, ang ating kilos-loob, ay nagbibigay daan sa atin, na gumawa ng mga desisyon, at kumilos, ayon sa ating mga paniniwala at prinsipyo. Sa pamamagitan ng ating isip at kilos-loob, kaya nating ipakita ang ating dignidad, at igalang din ang dignidad ng iba. Sa pamamagitan ng pagkilala, at pagpapahalaga sa ating dignidad, nagiging mas malakas, mas tiwala, at mas masaya tayo. Ito ang susi sa ating personal na pag-unlad, at sa pagbuo, ng isang mas mabuting lipunan, para sa lahat. Ang pamilya, santuwaryo ng dignidad. Ang pamilya, ang pundasyon ng lipunan, ay higit pa sa isang grupo ng mga individual, na naninirahan sa iisang bubong. Ito ay isang komunidad, kung saan, dapat umusbong ang pagkilala, at paggalang sa dignidad ng bawat miyembro.
Ang pagpapahalaga sa dignidad ng pamilya, ay hindi lamang nagpapalakas ng mga ugnayan, kundi nagbubunsod din ng isang kapaligiran ng pagmamahal, pag-unawa, at pagtutulungan. Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa dignidad ng pamilya? Ang pagkilala sa dignidad ng pamilya, ay nangangahulugan ng pagkilala sa likas na halaga ng bawat miyembro, anuman ang kanilang edad, kasarian, kakayahan, o kontribusyon sa tahanan. Ito ay ang pagtrato sa bawat isa, ng may paggalang, pag-unawa, at pagpapahalaga sa kanilang mga damdamin, opinyon, at pangangailangan. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging perpekto, dahil ang pamilya, ay binubuo ng mga individual, na may kanya-kanyang pagkukulang, ngunit, ito ay nangangahulugan ng pagsisikap, na lumikha ng isang kapaligiran, kung saan, ang bawat isa, ay nararamdaman na mahalaga, ligtas, at tanggap. Paano natin maipakikita ang pagkilala sa dignidad ng pamilya? Pakikinig at pag-unawa, maglaan ng panahon, para makinig, at unawain ang bawat miyembro ng pamilya. Iwasang mag-interrupt, o husgahan. Paggalang sa opinyon. Igalang ang mga opinyon, at paniniwala ng bawat isa, kahit hindi tayo sumasang-ayon. Pagpapahalaga sa mga kontribusyon. Kilalanin, at pahalagahan ang mga kontribusyon ng bawat miyembro, gaano man ito kaliit o kalaki. Pagsuporta sa isa't isa. Suportahan ang bawat isa, sa mga pagsubok at tagumpay. Pagtataguyod ng malusog na komunikasyon. Maging bukas sa komunikasyon, at ipahayag ang mga damdamin, ng may respeto. Pagtatakda ng malusog na hangganan. Magtakda ng malusog na hangganan, upang maprotektahan ang dignidad, ng bawat miyembro. Pag-iwas sa pang-aabuso, at diskriminasyon. Tiyaking walang pang-aabuso, pisikal man o emosyonal, o diskriminasyon, sa loob ng pamilya. Pagpapalakas ng mga ugnayan, maglaan ng oras, para sa mga bonding activities, at pagpapalakas ng mga ugnayan sa loob ng pamilya. Bakit mahalaga ang pagkilala sa dignidad ng pamilya? Ang pagkilala sa dignidad ng pamilya, ay mahalaga sa maraming dahilan. Nagpapalakas ng ugnayan. Lumilikha ito ng isang mas malakas, at mas malapit na ugnayan, sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Nagtataguyod ng pag-unlad. Nagbibigay ito ng isang suportahan, at ligtas na kapaligiran, kung saan, maaaring umunlad ang bawat miyembro. Naghahanda sa mga hamon ng buhay. Nagbibigay ito ng lakas at suporta, upang harapin ang mga hamon ng buhay. Nagbubuo ng isang masaya, at mapayapang tahanan. Lumilikha ito ng isang masaya at mapayapang tahanan, kung saan ang bawat isa, ay nararamdaman na mahalaga at tanggap. Ang pamilya, ay isang mahalagang institusyon. Sa pamamagitan ng pagkilala, at paggalang sa dignidad ng bawat miyembro, tinitiyak natin, na ang pamilya, ay mananatiling isang santuwaryo ng pagmamahal, pag-unawa, at pagtutulungan. Ang pagkilala sa dignidad ng pamilya, ay nagpapakita ng pagbibigay halaga, at paggalang sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal, suporta, at pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan, at kagustuhan. Sa pamamagitan ng pagrespeto, at pagtanggap sa bawat isa sa ating pamilya, nabubuo ang isang masigla, at matatag na ugnayan. Pagkilala sa dignidad ng kapwa, isang landas, tungo sa mas mapayapang komunidad. Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng ating mundo, madalas nating nakakalimutan, ang isang mahalagang prinsipyo, ang pagkilala sa dignidad ng bawat isa. Ang dignidad, ang likas na karapatan ng bawat tao, na tretuhin ng may paggalang, at pagpapahalaga, ay pundasyon ng isang maayos at mapayapang lipunan. Ngunit, paano nga ba natin ito lubos na mauunawaan, at maisasabuhay? Higit pa sa simpleng pagiging magalang, ang pagkilala sa dignidad ng kapwa, ay nangangahulugan ng pagtingin sa kanya, bilang isang pantay, may halaga, at karapat-dapat sa respeto, anuman ang kanyang pinagmulan, estado sa buhay, o paniniwala. Ito ay ang pagtanggap sa kanyang pagkatao ng buo, kasama na ang kanyang mga kahinaan, at pagkukulang. Paano natin maisasabuhay ang pagkilala sa dignidad ng kapwa? Maraming paraan upang maisabuhay ang pagpapahalaga sa dignidad ng kapwa.
Narito ang ilan. Pakikinig at empatiya. Maglaan ng panahon, upang makinig at unawain ang pananaw ng iba. Ilagay ang sarili sa kanilang kalagayan, upang mas maunawaan ang kanilang nararamdaman. Paggalang sa pagkakaiba. Tanggapin ang pagkakaiba-iba ng mga tao. Huwag husgahan, o maliitin ang iba, dahil sa kanilang mga paniniwala, kultura, o paraan ng pamumuhay. Pagiging mapanagutan sa salita at gawa. Mag-ingat sa ating mga salita at kilos. Iwasan ang panlalait, pang-iinsulto, at diskriminasyon sa ibang tao. Pagtulong sa kapwa. Maging handa na tumulong sa mga nangangailangan. Isang simpleng kilos ng kabaitan ay malaking tulong na upang maipakita ang pagpapahalaga sa dignidad ng kapwa. Pagtataguyod ng katarungan. Maging boses ng mga taong inaapi at inaabuso. Ipaglaban ang kanilang karapatan at dignidad. Ang bunga ng pagkilala sa dignidad ng kapwa. Ang pagkilala sa dignidad ng kapwa ay hindi lamang isang moral na obligasyon, ito rin ay isang pamumuhunan sa isang mas mapayapang kinabukasan. Kapag trinato natin ang bawat isa ng may paggalang at pagpapahalaga, lumilikha tayo ng isang kapaligiran kung saan ang pagkakaisa, pagtutulungan, at pag-unlad ay mas madaling makamit. Sa Cavite, Calabarzon, at sa buong Pilipinas, ang pagpapahalaga sa dignidad ng kapwa ay susi sa pagbuo ng isang mas maunlad at mapayapang komunidad. Ang pagkilala sa dignidad ng kapwa ay nagpapahayag ng pantay na pagtingin sa bawat isa. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng paggalang, pagtanggap, at pagtulong sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Sa ganitong paraan, lumalago ang samahan, at nagkakaroon ng mas maunlad, at makatarungang lipunan. Sa huli, ang pagkilala sa dignidad ng kapwa, ay isang patuloy na paglalakbay. Ito ay isang proseso ng pag-aaral, paglago, at pagbabago. Ngunit, ang pagsisikap ay sulit, dahil ang bunga nito, ay isang lipunan, kung saan ang bawat isa, ay nakadarama ng pagpapahalaga, paggalang at pagmamahal. Ang dignidad, batayan ng tunay na paggalang. Ang dignidad, isang salitang madalas nating marinig, ngunit minsan, ay hindi lubos na nauunawaan, ay ang pundasyon ng tunay na paggalang, sa sarili, sa pamilya, at sa kapwa. Ito ang likas na karapatan ng bawat tao, na tretuhin ng may pagpapahalaga, respeto, at pagkilala sa kanyang kahalagahan, bilang isang individual. Ang paggalang na ito, na nagmumula sa pagkilala sa dignidad, ay hindi lamang isang magandang asal, ito ang susi, sa isang mas maayos at mapayapang lipunan. Ang dignidad sa sarili, pagpapahalaga sa sarili, pangangalaga sa katawan at emosyon. Ang paggalang sa sarili, ay nagsisimula sa pagkilala sa sariling halaga. Ito ay ang pagtanggap sa ating mga kahinaan, at kalakasan, sa ating mga tagumpay, at kabiguan. Ang pagpapahalaga sa sarili, ay hindi pagiging mapagmataas, ito ay ang pagkilala sa ating karapatan, na maging masaya, malusog, at ligtas. Isinasabuhay ito sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating katawan, pagkain ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo, at pagtulog ng sapat, pagtatakda ng mga hangganan, pag-alam kung ano ang ating kaya at hindi kaya, at pagsasabi ng hindi kapag kinakailangan. Pangangalaga sa ating emosyon, pagkilala, at pagproseso ng ating mga damdamin, paghahanap ng suporta kapag kinakailangan, at pag-iwas sa mga bagay na nakasasama sa ating mental na kalusugan. Ang dignidad sa pamilya, pagtulong, pagrespeto sa magulang, at kapatid. Ang pamilya, ang ating unang paaralan, sa pag-aaral ng paggalang, at pagpapahalaga. Ang pagkilala sa dignidad ng bawat miyembro ng pamilya, ay nangangahulugan, ng pagtrato sa kanila ng may pagmamahal, pakikinig, at pag-unawa. Ito ay ang pagbibigay ng suporta, at pagtulong sa isa't isa, lalo na sa panahon ng paghihirap. Ang pagrespeto sa magulang at kapatid, ay hindi lamang pagsunod sa kanilang mga utos, ito ay ang pagkilala sa kanilang mga karapatan at damdamin. Ang pagsasabuhay nito ay makikita sa pagtulong sa mga gawaing bahay, pagbabahagi ng responsibilidad, sa pag-aalaga ng tahanan,
pakikinig at pag-unawa, paglalaan ng panahon, upang makinig sa kanilang mga hinaing, at alalahanin. Pagpapakita ng pagmamahal, pagsasabi ng mahal kita, at paggawa ng mga bagay, na nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang dignidad sa kapwa, pag-unawa, pakikiisa, hindi panlalait, o diskriminasyon. Ang paggalang sa dignidad ng kapwa, ay ang pagtrato sa kanila, ng may pag-unawa, pakikiramay, at pagkapantay-pantay. Ito ay ang pagtanggap sa kanilang mga pagkakaiba, maging ito man ay sa kultura, relihiyon, o paniniwala. Ang pag-iwas sa panlalait, diskriminasyon, at anumang uri ng pang-aabuso, ay mahalaga sa pagpapakita ng paggalang sa dignidad ng kapwa. Ang pagsasabuhay nito ay makikita sa pagiging mapagpakumbaba, pagkilala, na hindi tayo perpekto, at may mga pagkakamali. Pagiging empatiko, paglalagay ng ating sarili sa kalagayan ng iba, upang maunawaan ang kanilang nararamdaman. Pagiging makatarungan, pagtrato sa lahat ng tao, ng pantay-pantay, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Sa huli, ang paggamit ng ating isip at kilos-loob, ay hindi lamang isang pribilehiyo, kundi isang responsibilidad. Ang bawat desisyon na ating ginagawa, ay may kaakibat na bunga, kaya't mahalaga ang pag-iisip ng mabuti, at pagpili ng mga aksyong naaayon sa ating konsensya, at sa kabutihan ng lahat. Sa pamamagitan ng paglinang ng ating isip, at pagsasanay ng ating kilos-loob, mas magiging maayos, at makabuluhan ang ating buhay, at mas malaki ang ating maitutulong sa ating kapwa, at sa mundo. Ang paglalakbay tungo sa pagiging mabuting tao, ay isang patuloy na proseso, at ang bawat desisyon, ay isang hakbang patungo sa ating ganap na pagkatao. Sa huli, ang dignidad ang pundasyon ng tunay na paggalang. Ang pagkilala, at pagsasabuhay nito sa ating sarili, pamilya, at kapwa, ay hindi lamang magpapaganda ng ating mga relasyon, kundi magbubunga rin, ng isang mas mapayapa, at maunlad na lipunan. Bakit mahalaga, ang paggalang na nakabatay sa dignidad? Ang paggalang, lalo na ang paggalang na nagmumula, sa pagkilala sa dignidad ng isang tao, ay hindi lamang isang magandang asal, ito ang pundasyon ng isang maayos, at mapayapang lipunan. Ito ang nagbibigay buhay sa ating mga pakikipag-ugnayan, at nagtutulak sa atin, na maging mas mabuting mamamayan. Ngunit, bakit mahalaga ang paggalang, na nakabatay sa dignidad? Ang likas na karapatan sa paggalang. Ang unang mahalagang punto, ay ang pagkilala na ang bawat tao, ay may likas na karapatan sa paggalang. Hindi ito isang bagay na kailangang paghirapan, o ipamalas lamang sa mga karapat-dapat, ito ay isang karapatan, na taglay na ng bawat isa sa atin, mula sa pagsilang. Ang ating dignidad, ang ating likas na halaga bilang tao, ay hindi nakasalalay sa ating pisikal na anyo, estado sa buhay, o kakayahan. Ang isang pulubi, ay mayroong parehong dignidad, gaya ng isang mayaman, ang isang taong may kapansanan, ay mayroong parehong dignidad, gaya ng isang malusog. Ang pagkilala sa katotohanan ito, ay ang unang hakbang tungo sa paggalang. Pag-iwas sa diskriminasyon, at pag-uuri. Ang paggalang, na nakabatay sa dignidad, ay nagsisilbing kalasag laban sa diskriminasyon, at pag-uuri. Kapag kinikilala natin ang dignidad ng bawat isa, hindi natin sila huhusgahan, batay sa kanilang anyo, estado sa buhay, o kakayahan. Iwasan natin ang pagtingin sa isang tao, bilang mas mababa, o mas mataas kaysa sa atin. Ang pag-uuri, ay nagdudulot lamang ng dibisyon, at hidwaan sa lipunan. Ang paggalang, ay nagbubuklod sa atin bilang isang komunidad. Pagpapaunlad ng mabuting pakikipag-ugnayan. Ang paggalang, ay nagbubunga ng mabuting pakikipag-ugnayan. Kapag tinatrata natin ang ating kapwa, ng may paggalang, mas madali tayong makikipag-ugnayan sa kanila, magkakaroon ng tiwala, at makakabuo ng malalim na relasyon. Sa pamilya, sa trabaho, o sa komunidad, ang paggalang, ay nagbubukas ng pinto sa kooperasyon, pagtutulungan, at pagkakaisa. Ito ang pundasyon ng isang masaya, at produktibong buhay. Pagsulong ng katarungan, at kapayapaan. Ang paggalang na nakabatay sa dignidad, ay mahalaga sa pagsulong ng katarungan at kapayapaan.
Kapag kinikilala natin ang karapatan ng bawat isa sa paggalang, mas madali nating maiiwasan ang karahasan, pang-aabuso, at diskriminasyon. Ang paggalang ay nagtutulak sa atin na ipaglaban ang karapatan ng mga naaapi, at iwasan ang anumang uri ng kawalan ng katarungan. Ito ang pundasyon ng isang lipunan na mapayapa at makatarungan. Pagiging mabuting tao. Sa huli, ang paggalang na nakabatay sa dignidad ay nagtutulak sa atin na maging mabubuting tao. Ito ay isang pagpapahalaga na nagpapataas ng ating moralidad at nagtuturo sa atin na tretuhin ang bawat isa ng may kabutihan, pag-unawa, at pakikiramay. Ito ang nagpapakita ng ating pagiging makatao at ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Ang pagiging mabuting tao ay hindi lamang isang personal na layunin, ito rin ay isang kontribusyon sa pagbuo ng isang mas maayos at mas magandang mundo. Sariling kilos ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya, at kapwa. Ang pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya, at kapwa ay hindi lamang isang konsepto, ito ay isang aktibong proseso na nangangailangan ng konkretong kilos at pagkilos. Ang pagpapahalaga sa sarili, pag-aalaga sa pamilya, at pagrespeto sa kapwa ay hindi basta-basta nangyayari, kailangan itong linangin at isabuhay araw-araw. Ang pagkilala sa dignidad ng tao ay may malalim na kaugnayan sa pagpapahalaga at paggalang sa sarili, sa pamilya, at sa kapwa. Sa bawat hakbang at desisyon na ating ginagawa, nagpapakita tayo ng respeto at pagpapahalaga sa halaga ng bawat isa. Mother Teresa, ang buhay at dignidad ng tao. Si Mother Teresa, isang pangalan na kasing kahulugan ng pag-aalaga at pagmamahal sa mga mahihirap, ay nagpakita ng malalim na paniniwala sa dignidad ng bawat tao. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa mga pinakamaralita sa mundo, na tinitrata sila hindi bilang mga numero o pasanin, kundi bilang mga individual na may pantay na karapatan at halaga. Ipinanganak bilang Agnes Gunk sa Bojaksio noong 1910 sa Skopje, Macedonia, maaga nang naantig ang puso ni Mother Teresa sa kahirapan at pagdurusa ng mga tao. Sa murang edad, nadama niya ang tawag upang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Sumali siya sa Loreto Sisters noong 1928 at nagtungo sa India upang magturo sa isang paaralan sa Calcutta. Ngunit ang nakita niya sa mga lansangan ng Calcutta, ang matinding kahirapan, sakit, at pagpapabaya, ay nagudyok sa kanya upang magsimula ng isang bagong misyon, ang pagtulong sa mga pinakamaralita sa mga maralita. Noong 1950, itinatag niya ang Missionaries of Charity, isang relihiyosong kongregasyon na nakatuon sa pag-aalaga sa mga mahihirap, may sakit, at namamatay. Hindi lamang pisikal na pangangailangan ang tinugunan ng kanyang organisasyon, kundi pati na rin ang espiritual at emosyonal na kagalingan ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao ang naging pundasyon ng kanyang gawain. Ang pagkilala ni Mother Teresa sa dignidad ng bawat tao ay hindi lamang isang salita, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Tinrato niya ang bawat individual na may paggalang at pagmamahal, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Hindi niya hinusgahan ang mga tao batay sa kanilang anyo, relihiyon, o pinagmulan. Sa halip, nakita niya ang banal na imahe ng Diyos sa bawat isa. Ang buhay at dignidad ng bawat tao ay batayan ng lahat ng mga aral sa lipunan. Sinasalamin ni Mother Teresa ang pahayag na ito sa kanyang buong buhay, habang pinagsisilbihan niya ang pinakamahirap sa mga dukha sa buong mundo, o poorest of the poor. Itinayo ni Mother Teresa ang mga paaralan upang magturo, mga ospital upang magpagaling, mga ampunan upang magmahal, at mga bahay-alaga upang magbigay ng kapanatagan. Lahat ng mga proyektong ito ay nakabatay sa pagpapahayag ng simbahang Katolika na ang buhay ng tao ay banal, at ang dignidad ng bawat tao ay ang pundasyon ng lipunan. Sa kanyang pagiging halimbawa, mauunawaan, at maipapatupad ang kahalagahan ng buhay at dignidad ng bawat tao sa ating lipunan.
Gaya ni Mother Teresa, maipapakita natin ang ating sariling kilos ng pagkilala sa dignidad sa pamamagitan ng mga sumusunod. Maging bukas sa kanilang mga saloobin at makinig sa kapwa. Tratuhin sila ng may respeto at pagpapahalaga. Bigyan ng pagkakataon na makapagsalita nang hindi naaapektuhan ang kanilang dignidad. Ipakita ang pag-unawa at pagpapakita ng pasensya sa kanilang mga pangangailangan at emosyon. Kilalanin at pahalagahan ang mga natatanging talento ng bawat isa upang matuto, umunlad at magwasto sa kanyang mga kamalian. Tumugon sa mga damdamin at pangangailangan ng iba sa pamamagitan ng maayos at nararapat na pagsasalita at aksyon. Iwasan ang paghuhusga at diskriminasyon sa kanilang panig. Magpakita ng respeto at pagkamabait sa iba, gayon din, ipakita ang tamang asal at pakikitungo ayon sa inaasahan mong pakikitungo sa iyo. Sa huli, ang dignidad ng tao, ang pundasyon ng isang masaya at maayos na lipunan. Ang paggalang sa sarili, pamilya, at kapwa, ay hindi lamang salita, kundi mga kilos, na nagmumula sa pagkilala sa intrinsic na halaga ng bawat isa. Sa pagpapahalaga sa dignidad ng bawat isa, nagbubuo tayo ng isang komunidad, na puno ng pag-ibig, pagkakaisa, at pag-unlad. Maging ikaw man ang nagsisimula, ang paggalang sa dignidad ng tao, ay isang pamumuhunan, na mayroong walang katapusang gantimpala. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.